First, let's discuss what is a beam. So, a beam is a structural element that primarily resists load applied laterally to its axis. So, yung beams po, ayan po yung mga horizontal members natin or horizontal structural members. Tapos, it primary resist lateral loads based on its axis. So, kung ganito yung orientation ng ating beam, yung mga loadings dito is lateral or parang perpendicular load. Ganito. Yung example ng beam, ayan o, beam yan. Ano sa Tagalog yung beam? Biga. Beam. Sa Bicol. Tagalog ka. So, sa mga hindi pa nakakita ng beam, pwede nyo pong inspect yan mamaya. Ayan o, beam yan. Ito din, beam. So, yung beam, meron niyang cross-section. No? Meron tayong base, tapos naman meron tayong height ng beam. So, usually, sa atin, we use yung tinatawag nating reinforced concrete beam. Wherein, concrete yung ating material, pero may reinforcement tayo. Yung tinatawag nating steel bars. Dito. Ganyan. Kaya ang tawag, reinforced concrete beams. Na ito naman ma-tackle nyo, or magdi-design naman kayo ng mga ganitong bagay, pagdating nyo sa archi structures, ang tawag ata sa inyo. Meron ba kayong archi structures? Sunod dito, archi structures. Yan. Tapos meron pa kayong timber and steel. Doon naman, kung sa archi structures, yung topic nyo is concrete, reinforced concrete. Sa timber and steel naman, timber tsaka steel na materials yung focus nyo. Okay, magkaiwalay po kasi yung code niyan sa Pilipinas. I mean, nasa isang book pero magkaibang section kasi magkaibang materials. Okay, so for now, focus lang muna tayo sa general, which is a beam, regardless of its material. So this element is designed mainly to carry the bending moments. Yung moment po natin, yan po yung kinikerry ng beam. So usually, ma-observe po natin siya. For example, let's say bookshelves. Tapos nalagyan natin ng mga libro yung yung lalagyan. Sabihin natin ganito. Ito yung bookshelves. Tapos may mga libro. Usually, ma-observe natin na magkakaroon ng saging yung lalagyan ng book. So, yung pagsag na yun, ibig sabihin nun, may presence na ng moments or yung capacity na mag-bend or yung material natin na nag-bend, ibig sabihin, subjected to bending moments na yun. Okay? So, however, if the beam is short but carries large amount of load, it is likely to fail in shear than in bending. So, for example, meron tayong beam. Ganito. Usually, kapag meron tayong load, ang tendency nito mag-bend pa ganito. So, usually, hindi naman natin siya totally nakikita. Pero ako kasi nakikita ko yan. Alam mo, tignan mo, may mga 1 mm na bending niya. Pero daw, kapag napakaliit or kapag napakaikli ng ating beam, sabihin natin ganito. Yan. Tapos may load. Ang tendency nito, hindi na siya magbe-bend. Kasi napakaikli nung naman. Try nyo sa sa ruler. Di ba kapag tutok natin sa sa mahaba, pag tig-bend natin, nag-ano siya ba-bend. Pero kapag patayo, tapos tig-bend natin, hindi siya nababend. Parehas lang din naman po yan ito.
ng mga maikling beam. Ang tendency naman kapag meron ganito, mag-crack na lang siya. Mabiyak na lang siya sa gitna. Wherein yung failure na to ang tawag is shear failure. Ito naman moment. Ayan naman yung i-analyze natin dito. Generally, the lateral load carried by the beam must pass to its center of gravity. Otherwise, if there is an eccentricity, the distance between the load and the center of gravity of the beam has to carry torsion as a consequence. So kapag daw po, sabihin natin ganito, ito yung cross-section ng beam natin, ito yung beam. Kapag daw, yung ating mga loading sa beam, hindi siya nagtama dito sa pinakagitna or sa center of gravity ng ating beam. Sabihin natin nag-fall siya under dito. Meron tayong distance na tinatawag nating eccentricity. Ang tendency daw po nito is, yung beam natin, instead na mag-bend siyang paganito, hindi siya magaganyan. Ang tendency, mag-twist siya. Kumbaga, parang nagganyan yung parang may ikot, mapipiga yung ating beam. So, ayan naman yung mga tinatawag nating torsion na failure. Ibig sabihin, itong load na P, hindi siya nag-fall directly dito sa center of gravity ng ating cross-section. So, ito na po yung shear in moments. When external loads push down on a beam, the beam fight back using internal force. So, yung beam natin kapag subjected na sa load, hindi naman totally, ano na lang yan, parang wala na siyang gagawin. So, ang mga beam natin, ang tendency niyan is labanan yung load by using the internal forces. Ito na yung mga shear force tsaka bending moment. So, kaya, yung ginagawa nating pag-cut ng beam, we cut the beam in our minds. Kaya nyo yun? Binibiyak sa utak to look at this internal force. So, kunyari, meron tayong beam. Ito. Ika-cut daw natin yung section ng beam. So, ma-isolate itong nasa kabilang side. Sabihin natin, ito, simply supported. Ito na yung nakat na section. So, yung mga internal force, lalabas daw dyan. So, ito yung shear. Ito naman yung moment. Yung shear na daw po, the tendency for one part of the beam to slide vertically past the adjacent part. It acts parallel to the cross-section. Ito na yon. Shear. Ang bending moment naman, it is the tendency for the beam to bend or rotate at the cut. Ito na din yun. Bending moment. So, it creates compression on one side of the beam and then tension on the other side. So, meron tayong different statically determinate beam types. First, simply supported. Meron din po tayong overhanging na beam. Sinabi nating overhang kasi meron tayong overhang side. It's either in one side o kaya naman in both sides. Meron din po tayong tinatawag na cantilever beam. Ibig sabihin ng cantilever, dito sa other side, naka-fixed siya. Tapos yung kabila naman, naka-free end lang siya. So usually, makikita nyo to sa mga terrace. Kunyari, ito yung terrace. Yan. Kunyari, ito yung bahay. Di ba yung terrace ganito? Tapos nandito ka. Itong part na to, ito yung support ng beam, ng cantilever beam. Ito na yung beam mismo. Since wala naman siyang support dito sa ibaba, ay sa kabila, kaya naman wala namang columns dito sa, walang columns dyan. Alisin natin. Yung tawag dyan is cantilever beam. Okay? We also have prop beam. Yung isa fixed, tapos yung kabila naka-roller. We also have restrained
Ibig sabihin ng restrained, magkabila ang side, fixed siya. And then lastly, we have continuous beam. So pag sinabi natin continuous beam, meron tayong 3 or more supports in a single span. So pwedeng magdagdag pa tayo dito ng ganyan. Pwede bang merong ganito. Ganyan. So yan naman yung continuous beam. Now, punta tayo sa shear and moment diagrams. Sa shear and moment diagrams, meron po tayong different methods para makadrawing ng diagrams. So by the way, yung diagrams is the graphical representation of the shear and bending moment at any point of the beam. So yung diagram na to, pinapakita or nag-i-illustrate kung nasaan yung location ng maximum shear and then maximum moment. Bakit natin kailangan malaman yung maximum shear and maximum moment sa isang beam? So for example, let's say meron tayong beam. Kunyari, magdi-design na kayo ng bahay. Kasi nagdi-design naman kayo, di ba? Tapos, na-observe nyo yung beam, medyo mahaba siya. Kasi, kunyari, gagaya nito, napakahaba. Tapos, gusto nyo ma-check kung nasaan yung maximum moment. Bakit natin kailangan ma-check yung maximum moment? Para ma-determine natin kung sapat ba yung bakal na ilalagay nyo sa isang cross-section. Sabihin natin, dito yung maximum moment. Nakapag-drawing kayo ng maximum, ng moment diagram. Sabihin natin ganito. Na-observe nyo na nasa gitna, maximum yung moment. So yung cross-section natin sa beam, ganito. Meron tayong bakal dito, taas. Tapos meron tayong stirrup. Nakita na kayo ng ganitong nag-site ba kayo? Ay, nag-visit. May subject ba kayo nag-visit kayo sa site? Or wala ba? Pero nakakita na kayo ng ganito sa beam. Search nyo na lang, may Google naman. So, itong mga to, yung mga bakal na yan, nire-resist po niyan. Kaya tayo mayroong ganyan para ma-resist natin yung maximum moment, yung mga moment. Kaya, the more na malami yung bakal, the more na mas malaki yung moment. Okay, so, ma-check nyo na kunyari, ito yung pala yung maximum moment na sa gitna. Tapos na-observe nyo, kakaunti lang yung bakal dito, sa part na to, compared dito. Eh di malalaman mo kaagad na mali na yung design. Ano po? Same po dito sa itong stirrup. Yung purpose naman ng stirrup, hindi lang yan para may stirrup dyan. Yung purpose naman nito is para sa tinatawag nating shear. So yung shear, kung ma-observe nyo, itong stirrups, di ba nakalagay yung ganito? Pak. Tapos pag papunta sa gitna, palaki ng palaki yung gap. Na-observe nyo ba yan? Nakalagay sa specification 150 mm spacing. Tapos the rest 200 mm. Nakikita nyo ba ganito sa mga structural notes? Yung purpose nito is yung spacing nito. Sabi daw dito, 150 mm. Dito naman, 150 mm. Tapos yung rest daw nito, 200 na daw yan. 200 mm. Ganyan. Yung purpose po niyan is para dito sa shear natin, shear reinforcement. Ganyan. Kasi, usually, yung pinakamalaking shear force nasa may support, malapit sa support. Kaya mas mandidikit-dikit po yung mga stirrups natin. Kaya kung ma-observe nyo dito, konti ng pakonti yan. Kasi dito sa gitna, usually wala na dyang mga shear force. Okay? So kapag wala ng shear force, wala namang kailangan lagyan ng stirrups. Pero kailangan lang maglagay ng stirrups para itong mga bakal dito, hindi sila maghiwa-hiwalay. Okay? So, anyways, hindi pa naman to dito sa subject na to, pero at least may na kayo. May knowledge na kaya about dito. Kunyari, mag-OGT na kayo next, kaya ba kayo mag-OGT? Eh, wala ba kayong OGT?
Diretso na apprenticeship. Pag-graduate. Sabihin natin nag-apprenticeship na kayo. Eh di, alam nyo na kung bakit magkakadikit yan. Bakit dito Kasi, sabihin nyo na lang, sabi ni Sir Sam, yung shear reinforcement sa may support, mas malaki and mas madami compared dito sa gitna. Na usually, sa gitna, mas mataas yung maximum moment. Okay? So, may nakalagay dito, yung mga properties ng shear and moment diagram. The point where the shear force is 0, na andun daw po yung location ng maximum bending moment. So, sabi ko kanina, sa gitna, halos 0 po yung shear dito. Zero yung shear dito. Kaya, naandito naman yung maximum moment. Okay, kaya ma-observe nyo, kung dati nagdo-drawing kayo, di ba, magdo-drawing kayo ganito, Ito yung shear, naandito yung 0. Tapos kapag nag-drawing naman kayo ng moment, ganyan, naandito naman yung 0. Ayan, nandito naman yung maximum. Okay? Tapos, the point where the bending moment is 0, naandun naman yung location ng point of inflection o kaya naman contraflexure. Ito naman yung point kung saan nagbabago na yung elastic curve ng beam. So ito medyo technical. Kaya ma-discuss ito during archi structures. Kasi merong different failure process yung ating beam. So hindi naman siya totally. Kapag kunyari, lumindol, dire-diretso siya, mag-fail. Ganito yung pag-failure niya. Hindi siya ganito. Hindi siya proportional sa load. Okay? So, meron tayong different sign convention. Pag positive moment, naka-smile. Tapos, yung negative moment naman, naka-sad face. Sa beam. Sa beam ito, smile. Sa negative naman, naka-sad. So, yung tinatawag nating point of inflection, ito yung moment na andito daw po yun. Ayan. Yung pagbabago ng curve, na andito na po yung point of inflection. So, let's try to draw the shear and moments diagram using the beam loads. So, okay naman, yung tawag naman natin dito, yung iba, ang tawag dito is, anong tawag dito? Anong method yung ginamit ni dati? Pag-drawing ng shear and moments diagram. Yung area, anong tawag doon? Area method? Ganun ba yan? Pwede na yan, area method. Meron tayong dalawang way para makapag-drawing ng shear and moment. Una, ito. Pangalawa naman, yung shear and moment functions. Wherein, kikreate kayo ng functions sa beam natin. Tapos, gagamitin natin yung functions para makapag-drawing. Pero yung pinakamadali is yung beam loads o kaya naman area method. Sa area method, gagamit tayo ng yung present ng mga loadings, i-convert natin into drawings. Okay, tinawag siyang area method kasi kukunin lang natin yung area ng loads and then, ayan na yung ipa-plot natin sa mismong drawing natin. Okay, so sa shear and moment diagram using the beam loads o kaya naman area method. Ito yung pinaka madaling way sa mga CE o kaya naman sa archi kasi 'di ba magaling kayo mag-drawing. So magdo-drawing na lang tayo.
Ito yung pinaka important technique para makapag-drawing. So, this diagram can be drawn with the guide of a beam loads and reactions only. So, pero kailangan natin ng mastery of geometry tsaka understanding the principles below to sketch the shear and moment diagrams accurately. So, meron tayong sign convention para sa shear and moments. So, kapag yung shear natin is going up, kunyari, support, reactions, positive po yung sign convention natin. Okay, plus. We also have going down. Kunyari, yung load dito, point load. Negative po yung notation nito. Pagdating naman sa moment, meron tayong increasing. Meron naman tayong decreasing. Mahati sa dalawa yung ating axis. Kunyari, ito yung moment diagram natin. Sa upper part, itong nasa taas, puros lang yung positive value. Sa baba naman, ito, puro yan negative value. Okay, kapag sinabi natin increasing, positive increasing, yung amount, yung magnitude nito, W, from 0, papataas naman siya. O kaya naman, from 1, naging 5. Ganun po yung increasing. Kunyari, bumaba naman siya, ganito. From 4, naging 0. Ito naman is positive decreasing. Same dito sa baba, we have decreasing. Sabihin natin negative 10, naging 0. Ito naman, negative decreasing. Pero kunyari, yung ating value is, or yung load natin, or moment diagram is from 0, naging 4. So this one is increasing. Kagaya nito, ito, increasing po ito. Okay, from W1, tumaas yung values to W2. Wherein yung W1, mas bumaba, so ito naman, decreasing ito. Okay? So, ayan yung sign convention natin. Tapos, meron tayong tinatawag na degree of power. Ito na yung way kung paano natin madodrawing yung ating shear and moment diagram. Sabihin natin yung type of load natin is a point load only. So, yung shear diagram natin, or yung degree of power sa shear, magiging 0 degree. Ibig sabihin, magiging parang uniform lang yung ating drawing. So, for example, meron tayong simply supported beam. Ganyan, P. Tapos, syempre, meron tayo ditong reaction. Reaction 1, reaction 2. So, kapag nag-drawing tayo ng shear diagram, meron tayong reaction 1 na upward. So, magdo-drawing lang tayo ng upward na reaction. Ganyan. Tapos, since wala nang ibang load dito, magre-retain lang yung drawing natin pag ganito. Hanggang meron nang bumaba dito na load na downward. So, magdo-drawing ulit tayo ng downward pag ganito. So, mag-add minus lang tayo. Tapos, siyempre, wala na naman load dito. So, magre-retain ulit. Hanggang meron tayong load ulit na pataas. Tataas naman siya ulit. Hanggang mag-zero yung ating load. Ito na yung, shear diagram. So, kapag naman i-convert natin into moment diagram, magiging naman siyang first degree. Ibig sabihin, meron na tayong slope dito. Ito na po yung slope. First degree slope. So, kunyari ito, i-convert natin into moment diagram. Ganyan. So, ito daw pong box na yan, 0 degree, magiging first degree. So, bali ito, nasa positive. So, ang gagawin lang natin, i-multiply, kukunin lang natin yung area nito. So, kung ito merong, sabihin nating magnitude na R1, tapos meron tayong L over 2 kasi magkalahati, no? L over 2. So, ang mangyayari, yung load natin dito, magiging ganito. Triangle siya.
Tapos, ang value nito, yung magnitude nito, magiging R times L over 2. So, kasi yung area nito is rectangle lang. Same dito, pababa naman siya. So, pababa naman. So, magiging ganito yung ating moment diagram. Okay, kapag naman uniform load, yung ating loadings, hindi na siya point load. So, magiging na siyang ganito, uniform load. So, bali, yung shear diagram natin, magiging ng first degree instead of ganito. Mapapalitan na siya ng paganito. Basta naka first degree na siya, naka triangle na siya. Tapos naman, kapag sa moment, magiging na siyang curve. Second degree curve. And kapag yung given naman is nakaganito, second degree curve naman yung shear, tsaka third degree curve naman yung moment. Ito lang yung tatandaan natin, no? Anyway, so practice naman to. Madali lang naman. Tapos, pag nag-drawing tayo ng curve, kung kunyari may second degree na tayo, mag-base lang tayo dito sa table na to or sa diagram na to. Kapag yung load natin, sabihin natin increasing, ito yung plus, ito naman yung negative. Increasing to, positive. Hahanapin lang natin sa table yung increasing, positive. So, nasa quadrant 4 siya, increasing, positive. So, yung drawing dapat natin dito is, pag ganito yung curve natin. So, kung mag-drawing tayo ng ganito, pag ganito yung curve natin. Kunyari naman, meron tayong decreasing, positive. So, from W2 to W3, W1. Yung drawing natin dito ay yung load natin is decreasing, positive. So, yung drawing natin, hanapin lang natin yung decreasing positive. Ito yung decreasing positive. Magiging ganito yung drawing. So, yung drawing natin is pag ganito. Ay, bali. Pag ganito. Pag ganito. Oh. Ay, mali. Susundin lang natin yung curve ng bilog dito. Kunyari naman, nasa negative side siya. Increasing, negative. Hanapin lang natin yung increasing negative. Ito, increasing negative. Yung drawing natin pag ganito. So, ito, magiging ganito. Susundin lang natin yung guide sa pag-drawing. Okay, so meron tayong rules para sa graphical method, area method. Kapag load to shear, para sa din naman to ng nasa table. Yung downward point load, magja-jump down. Kapag naman reaction forces going up, magja-jump up. Jump down, jump up. Tapos, kapag may distributed load, slope naman yung ating shear. Shear to moment naman, gagamit lang tayo ng area doon sa shear. Tapos, sa slope naman, yung slope of the shear diagram equals to the intensity of the load. Tapos, slope naman ng moment equals to the value of the shear. And then, sa maximum moment rule, nangyayari yung maximum bending moment doon sa zero shear. Okay, so mas madali ito kapag nagbigay tayo ng example. Ay, meron pa palang step by step. Step by step, solve for reaction. Tapos, draw the shear diagram. Start tayo sa pinaka left side. Papunta tayo sa left to right. Yung pag-drawing ng shear diagram. For example, meron tayong load ganito. Yung pag-drawing ng ating shear diagram, mag-start tayo sa pinaka-left. Siyempre, may support. Tapos, meron tayong downward na load, P. Sabi natin yung downward na load, P,
naka-uniform. So, yung drawing natin, naka-slope na siyang first degree. So, sabihin natin lumampas siya pa ganito. Oh. Tapos, meron tayong upward na reactions, upward din. So, kaya, ito na yung shear diagram. Tapos, pagdating naman sa moment, start at the zero on the far left, look at the shear diagram naman tayo. Hindi na tayo titingin dito sa given na load. Sa shear diagram na tayo mag-check. Tapos, magdo-drawing lang natin gamit yung area sa shear diagram. To find the height, calculate the area under the shear diagram, add that number to your moment line. Ganun lang siya kadali. Okay, so let's try this first example para mas maintindihan nyo. Pero I think, naintindihan nyo na to eh. Kasi, na-discuss na to sa inyo. Okay, kukunin natin yung shear, magdodrawing tayo ng shear and moment, tapos kukunin natin yung location ng maximum shear and moment. Number 1, solve for support reaction. Pakibigay po yung reactions natin. R1, R2. Support reaction, tawag tayo. Ilan po yung 45 each. 45 kilonewton. 45 kilonewton. Okay, so ito na yung ating drawing. Meron tayong shear. Tsaka ito naman sa moment. So, una natin gagawin is from left daw po. So, pinaka-left side, meron tayong support. Doon tayo mag-start. Papunta tayo dito sa right side. So, from the left side, meron tayong R1. So, napataas, upward. Okay, so magdodrawing lang tayo ng upward sa shear diagram. So, kung meron tayong 45, mag-i-estimate na lang tayo dito sa drawing. Hindi naman ito naka-scale ha. Baka, gusto nyo ba naka-scale pa? So, 45. Let's say yung 45 is na andito. Yan. Hanggang dito, 45. And then, ito na. For shear, ilalagay natin yung solution para makikita. For shear, meron tayong R1 is equivalent to 45 kilonewton. Tapos naman, yung shear naman sa point letter A. After ng reactions, ang sabi dito sa walk left to right and draw the line based on what is physically on the beam. So physically, meron daw load dito na 15 tapos 2 meters siya. Okay, so meron tayong downward na 15 na 2 meters. So, ang mangyayari we have para sa shear at point A, ang gagawin lang natin, i-copy natin itong nasa R1, 45. Tapos, since downward yung ating 15, babawasan natin siya. Minus 15 times 2. So, ilan po itong VA? 45 minus 30. 15 kilonewton. So, kaya, hahanapin natin yung point na 15. Since hindi naman ito naka-scale, mag-estimate na lang tayo ng value. Sabihin natin nandito. Okay? So, kung ma-observe nyo po, yung load natin sa beam, uniform load, yan. So, kung babalikan natin yung ating diagram, kapag yung load natin naka 0 degree, yung shear diagram natin naka-slanting. Meron tayong 1 degree or first degree slope. So, kaya dito sa ating solution, yung drawing natin magiging slope din. Okay? So, drawing natin, if-follow lang natin yung point. So, meron na tayong VA. Wherein, itong VA na yan is 15 kilonewton. Now, pakuha po ng point B. Again, yung point B, ikakopy lang natin yung
15, ito, natira. Tapos, babawasan natin ng 15, tapos, or yung area nito. Oh, ayan. Yung area nito is 15 times 1 meter. Okay? Ilan to? Yung VB is equivalent to 0 kilonewton. So, dito, yung 0 nasa linya nitong red line. So, kaya, kung i-drawing na i-follow natin yan, magiging ganito siya. Tapos, ito, 0. Now, pakuha po ng VC. Negative 30. Check natin. So, we have copy, 0 kilonewton. Tapos, meron tayong ito, downward, minus. Okay, minus 15. 15 yung magnitude, times natin sa 2 meters. Okay, so we have 2. So, kaya, 15 times 2, negative 30. So, pumasok na siya sa negative, so magdodrawing tayo, papunta ng negative. Okay, sabihin natin na andito. Ito na yung negative 30. So, kung i-drawing natin, iti-trace lang natin ulit. Ganyan. Tapos, lastly, VD. Sabihin natin ito, point D. Copy yung negative 30. Tapos, bawasan pa ulit natin ng 15 times 1. Minus 15 times 1. Kaya mangyari, we have negative 45 kilonewton. So, para sa VD, iti-trace lang ulit natin siya papunta doon sa point ng 45 kilonewton. Yan. Tapos, trace. Kaya pa nag-exam kayo, kailangan meron kayong t-square. So, tapos na ba to? Hindi pa kasi hindi pa siya close. So, mag-a-add tayo ng upward na reaction. So, upward reactions natin is 45 kilonewton. So, yung 45 kilonewton is i-add natin. So, para sa VE o last. Meron tayong negative 45. Mag-a-add tayo ng upward na reaction number 2. So, mayari, magiging 0. Okay? So, kaya dito, mag-close siya. Kaya dito, magiging pong 0 kilonewton. Ito na yung shear diagram natin. Same yung gagawin natin sa shear ay sa moment. Pero instead na dito tayo titingin sa load, dito na tayo titingin sa shear. So, kunyari, we have to look for the shear sa point A. Ay, diretso na natin hanggang dito sa point 0. Kasi kung point A, kukuha tayo ng area nito. Mahirap naman yun kasi ano to eh. Okay, so para makuha natin yung shear, ay yung moment pala, ang gagawin po dito is kukunin lang natin yung area. So, para makuha natin yung area niyan, meron tayong magnitude na 45. Ayan na yung magisilbing height na ating triangle. Tapos, syempre, yung base natin is yung length nito. Meron tayong 2 plus 1, so 3. So, pwede naman din kayong kuha nitong area nito. So, pagkuha niyan, trapezoidal lang din para makuha niyo yung value ng moment sa point A. Pero hindi naman natin kinukuha lahat eh. Ang purpose natin, makuha natin yung value and location ng maximum shear tsaka bending moment. So, yung bending moment, makikita na natin na naandito siya sa point B. Bakit natin alam na? Kasi, yung value ng shear is equivalent to 0 at point B. So, ibig sabihin, naandito na din yung maximum moment. Kailangan lang natin i-drawing siya. Okay, so para ma-drawing yan, magkukuha tayo ng moment, number 1.
Kunin lang natin yung area nito. Yung area niyan is triangle. Ano yung area ng triangle? 1/2 base times height. Yung base natin, magiging 3 meters. Tapos yung height po natin is 45 kilonewton meter. Ay, 45 kilonewton lang pala kasi shear. O, ayan. So, M1, or yung moment number 1 is 1/2, 3 times 45. Equivalent to 67.5. Positive. So hanggang na yan dito sa pinaka point B kasi yung length natin is 3 meters hanggang dito na yan. So kung i-drawing natin yun, meron tayong increasing ba to or decreasing? Increasing, decreasing. From 45, naging siyang 0. Ano? Decreasing. Tapos, nasa positive side tayo, no? So, nasa taas tayo. So, kung ibabalikan natin yung drawing natin, ito. Hanapin lang natin yung decreasing positive. So, naandito na yun. Ito yan, oh. Yung drawing natin is pa ganito, oh. Pak. So, kung ito-drawing natin yan doon sa ating diagram, mag-drawing lang tayo ng pag-ganon. From here, sabihin natin na andito yung 45, ay 67.5. Pag ganito lang yung drawing, oh. Okay, so ito na yung drawing natin ng moment diagram. Kulayan natin. Violet. Okay, so now ito namang kabila. So meron tayong 45 ulit. Pero negative na siya, no? Okay? So negative na yung value. So yung ano naman nito is increasing pero negative. So, para sa pangalawang moment, M2, i-retain lang ulit natin yung 67.5. Pero since negative na yung nasa baba na tayo, maglalagay tayo ng minus negative na area. 1/2. Again, yung base natin dito is, ilan to? 3 meters ulit. Tapos yung height natin, yung magnitude, 45. Retain lang yung 45 ba? 3:45. So, ang mangyayari, magiging 0 yung M2. Tama? Kasi parehas lang naman. 0 kilonewton meter. Hanggang na yan dito sa point pinaka-left, pinaka-right side. So, dito, mag-drawing ulit tayo. Meron tayong increasing negative. Increasing negative, ito po yun. Increasing negative. Yung drawing naman natin is pag ganito. So, kaya dito po sa ating diagram, magiging ganito lang naman siya. Tapos, lagyan natin ng color para maganda. Yan. So, meron na tayong shear and moment diagram. Yung hinahanap sa atin is yung maximum shear tsaka maximum moment. Tapos yung location ng maximum shear and moment. So, based on our computation, maximum shear is equivalent to 45 kilonewton at nasaan daw yung maximum shear natin? Na andito, oh. At supports. Usually, nandito yung support, eh. Oh, ito naman pala yung support, oh. Maglalagay tayo at supports.
Tapos, maximum moment is equivalent to 67.5 kilonewton meter. At, nasa gitna yung maximum moment natin, 67.5, no? So, kapag nasa gitna, nasa mid-span yan. At mid-span. So, ito na po yung final answer dito sa problem number 1.